December 1, 1989, alas 4 ng madaling araw. Habang mahimbing na natutulog ang karamihan sa mga Pinoy, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril, pagsabog ng bomba at paglipad ng mga fighter jet sa himpapawid ng Metro Manila. Sa loob lamang ng ilang oras, naging tila isang war zone ang kabisera ng Pilipinas. Mga tangke ang gumulong sa mga pangunahing lansangan, mga sundalo ang nagpalitan ng putok, at sa kauna-unang pagkakataon matapos ang People Power Revolution, nakita ng mga Pinoy ang mga eroplanong pandigma na nagbomba at umatake sa sariling kabisera. Ito ang 1989 coup attempt, ang pinakamalaking kudeta sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit bakit gusto pabagsakin ng mismong mga sundalo ang kanilang pangulo? Sino ang nasa mga likod ng planong ito? At paano muntik na mawala sa kapangyarihan si Pangulong Corazon Aquino? Ngunit ano nga ba ang kudeta? Ang kudeta o coup d'etat ay isang biglaan at organisadong pagtatangka ng isang grupo. Karaniwan ay mga opisyal o miyembro ng militar na agawin ang kapangyarihan ng pamahalaan sa pamagitan ng puwersa. Sa halip na dumaan sa halalan o legal na proseso, ginagamit nila mga sundalo, armas, at strategies upang pabagsakin ang kasalukuyang leader ng bansa at palitan ito ng bagong pamahalaan. Sa kasaysayan nga ng Pilipinas, ilang beses na nagkaroon ng mga tangkang kudeta. Ngunit sa lahat ng ito, ang kudeta ng 1989 ang tinuturing na pinakamalaki, pinakamalugo, at pinakamapanganib. Noong Pebrero 1986 o 1986, napatalsik si Ferdinand Marcos Sr. sa pamagitan ng mapayapang People Power Revolution. Naging pangulo si Cory o Corazon Aquino. Umasa ang buong bansa na magsisimula na ang isang bagong panahon sa demokrasya. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pamumuno. Bumagsak ang ekonomiya, mataas ang presyo ng mga bilihin, patuloy ang pag-atake ng mga rebeldeng komunista, may mga separatista sa Mindanao, at higit sa lahat marami sa militar ang hindi kontento sa pamahalaan. Para sa ilang opisyal ng hukbo, mahina umano ang pamumuno ni Cory Aquino. Naniniwala silang mawawala ng disiplina ang militar at hindi sapat ang aksyon ng gobyerno laban sa mga kalaban ng Estado. Dito nga nagsimulang mabuo ang isang lihim na plano. Ang pangunahing grupo sa likod ng kudeta ay ang Reform the Armed Forces Movement o RAM o RAM. Layunin nilang baguhin ang sistema ng militar at alisin sa pwesto si Corazon Aquino. Nakipag-alyansa sila sa ilang opisyal at sundalo mula sa iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Libo-libong sundalo ang lihim na naghanda. Nag-ipon sila ng armas, nagplano ng mga target, at taghintay lamang ng tamang oras upang kumilos. Ang layunin nila ay simple, ngunit napakalaki. Agawin ang Malacanang, kontrolin ang himpapawid, at pilitin si Pangulong Aquino na bumaba sa pwesto. December 1, 1989, bandang alas 4 ng madaling araw. Sabay-sabay na umatake ang mga rebeldeng sundalo. Sinakop nila ang Villamor Air Base, inatake ang Camp Aguinaldo, nakipaglaban sa Camp Crame. Sinubukang kontrolin ang mga himpilan ng radyo at telebisyon. Maging ang sentro ng negosyo sa Makati ay naging larangan ng digmaan. Isa sa mga pinakanakakatakot na eksena ay nang lumipad ang mga fighter jet ng Philippine Air Force. Nagbagsakan ng mga bomba, nagkaroon ng airstrikes, nagliyab ang ilang gusali, nakubli ang libo-libong sibilyan sa kanilang mga tahanan habang naririnig ang putukan sa labas. Marami ang nag-isip na baka tuluyan ang bumagsak yung gobyerno. Habang nagaganap nga itong kaguluhan, nananatili si Pangulong Corazon Aquino sa Malacanang. Tumanggi siyang lumikas. Sa halip, nanawagan siya sa mga tapat na sundalo na ipagtanggol ang demokratikong pamahalaan. We shall hunt down and bring to justice the treacherous cowards who launched this attack. Sa telebisyon at radyo, nanawagan din siya sa taong bayan na manatiling kalmado. Samantala,
patuloy ang labanan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Hindi malinaw kung sino nga ang mananalo. Habang tumatagal ang labanan, humingi ng tulong ang pamahalaan ng Pilipinas sa US. Bilang matagal ng kaalyado ng Pilipinas, nagpakita ng suporta ang Amerika sa lehitimong pamahalaan. Nagpalipad ang US military ng mga fighter aircraft sa himpapawid upang pigilan ang mga rebeldeng eroplano at ipakita na handa silang suportahan ang administrasyon ni Aquino. Bagamat hindi direktang nakipaglaban ng mga Amerikanong piloto sa mga rebeldeng sundalo, naging malinaw ang mensahe. Hindi nila susuportahan ang pagpapabagsak sa halal na pamahalaan. Malaki ang naging epekto nito sa takbo ng kudita. Unti-unting nawalan ng pag-asa ang mga rebelde. Matapos ang ilang araw ng matinding labanan, nagsimulang sumuko ang mga rebeldeng sundalo. Marami ang naaresto. Ang iba ay nagtago. May ilan din naman tumakas. Opisyal na nabigo ang kudita. Ngunit napakalaki ng naging kapalit. Mahigit 100 tao nga ang namatay dito. Daan-daan iba pa ang nasugatan. Maraming gusali ang nasira at bilyon-bilyong piso ang nawala sa ekonomiya dahil sa paghinto ng negosyo at pag-alis ng ilang mamumuhunan. Bagamat ngang nanatili sa pwesto si Pangulong Corazon Aquino hanggang 1992, ipinakita ng kudita kung gaano kahirap panatilihin ang katatagan ng isang bagong demokrasya. Mas pinaigting ng pamahalaan ang reforma sa militar, mas naging maingat ang gobyerno sa seguridad, at naging aral ito ng mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng estado ay maaaring magdulot ng matinding panganib sa buong bansa. Hanggang ngayon, nananatiling isa ang 1989 coup attempt sa pinakamahalagang pangyayari ng modernong Pilipinas. Ang kudita nga noong 1989 ay hindi lamang kwento ng mga sundalo at politiko. Isa itong paalala kung gaano kahalaga ang demokrasya at ang mapayapang paglilipat ng paggamit ng kapangyarihan. Sa loob lamang ng ilang araw, muntik nang magbago ang direksyon ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung nagtagumpay ang kudita, maaaring ibang-iba ang bansang kilala natin ngayon. So ano sa tingin mo? Kung nagtagumpay kaya ang kudita noong 1989, magiging mas maayos ba o mas magulo ang Pilipinas? Bahagi mo ang iyong opinion sa comments, at kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag naman kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makasaysayang kwento tulad nito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.